sa force. Ilo po sa inyo. Si Digong po mga kababayan, ito yung ating unang pag-uusapan. Si Digong. Ano nga bang problema ni Digong? Ito na nga, bad news. Tinabla ng Australia at Belgium. So ito, mga kababayan, ito na, meron ako ipakita sa inyo. Siyempre, hindi naman tayo fake news dito na kung saan, ito na nga, ito, sa People's Tonight. Kita nyo mga kababayan, People's Tonight. Australian government. Basahin ko lang ha. People's Tonight. Australian government, ang custodial request ni Digong, tinabla. Australian government tinabla ang custodial request ni Digong. So, bakit nga ba? Ano ba tong custodial request na to? Ito daw yung isa sa mga bansa na pagpipilian ng kampo ni Digong sa pamamagitan ni Kaufman na kanyang napakagaling na abogado at napakatalino na abogado na paasa. Australian government tinabla ang custodial request ni Digong. Sarado ang pinto ng bansang Australia sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa interim release sa International Criminal Court or ICC upang mailipat siya sa kustodiya ng third country habang nililitis ang kanyang kaso sa The Hague, Netherlands. Di ba? Yun po, ang galing. Actually, kanina, nanood ako sa mga newscaster kung paano magbalita. Ganun pala. Tsaka ka huminto pagtapos na yung binasa mo. Sarado ang pinto ng Ulitin natin. Australian government tinabla ang custodial request ni Digong. Sarado ang pinto ng bansang Australia sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa interim release sa International Criminal Court or ICC upang mailipat siya sa kustodiya ng isang third country habang nililitis ang kanyang kaso sa The Hague, Netherlands. Inabla! Hindi na natatanggapin! Good luck. Good news. Tinabla, Ayaw na ng Australia tumanggap kay Digong. Kriminal ba naman sabi ng Australia. Pag tinanggap natin yan dito, yung atin na namang harap ng ating plaza na naman ang kanilang gagawing playground. Pag tinanggap nyo dyan, alam nyo yung mga taga-Netherlands dyan sa The Hague, dyan sa kulungan, nabubuisit na yung mga nakatira dyan. Bakit? Araw-gabi, bakit nagrally-rally pa ang mga DDS na bobong supporter niya? Nabubuisit na. Nabubuisit yung mga taga-The Hague, no? So, Netherlands. Ikaw pa naman, araw-gabi, nagrarally ang mga supporter niya na bobo. Ang pangalan ay DDS na sila. Tinabla ng Australia. Ikaw ba naman? Pupunta ka. Pag dinala nyo si Digong sa Australia, doon na naman yan magsanib puwersa na naman yung mga bobo. Doon na naman yan magrally-rally tapos magpatugtog na naman yang pasayaw ako tay. Tay, sayaw na tay. Tay, di ba? Tut, 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 tut. Tapos doon na naman yan magpapatugtog. Sasayaw-sayaw na naman yung mga Bisaya na naman yung mga taga Davao na mga bobo na naman yung pumupunta doon ng mga DDS na pasayaw ako tay. Tay, sabak ka diri. Tapos doon na naman yan mag-away-away, magwilga-wilga kasi yung kabit ni Digong bibisita, magagalit yung anak. Tapos yung pangalawang asawa, magwawala na naman doon. Sayaw ka diri. Sabak ka diri. Gaganon yan. Ay putang ina. Kung ako ba naman Australian government, wag mo nang papuntahin yan dito. Magkakagulo. Mag-iingay lang yan sila doon. Alam mo ba yung harap ng dahig? Kaganda-ganda ng damo doon. Pag sinilip nyo yung harap ng dahig na ginawa nilang rally area, wala nang damo. Lupa na. Tignan nyo nga, pag nagkaroon ng sabong sa probinsya, nakita nyo, mga kababayan, sinong naka-experience na may sabong sa probinsya? Ganyan ang nangyari. Pag may sabong sa probinsya, yung kalabaw grass, ang ganda-ganda ng tubo. Pag naapakan niya ng mga sabungero, kasi doon na may nagtitinda na doon, ganito, may nag-o-offer ng ganyan, special offer, magbibenta na yan ng ganito, magbibenta ng ganyan, papatag yung lupa. Yung damo nasisira. Di ba? Sir Haploid of UST. Diyan sa Vermont, USA. Totoo yan. Nawala yung kalabaw grass.
napatag. Oo, nagiging lupa. Ang bigat pa ng mga paa ng mga DDS pumunta doon. Oo, mga bobo kasi. O, pag bobo pa naman, malalaki ang paa, mabibigat. Pumatag yung lupa. Kaganda-ganda nung harap ng dahig. Ha? Yung mga damo na mamatay. Bakit? Araw-araw may umaapak, may dudura, may mga basura. Diyos ko. Basahin natin ha, yung karugtong. Based sa ulat ng Philippine Star ngayong Biyernes, Hunyo 27, nakatanggap ito ng impormasyon na tinabla ng Australian government ang posibilidad na ilagay sa kanilang kustodiya si Digong na matapos ipalutang ni Vice President Sara Duterte na kabilang ang bansang tinaguriang Down Under sa pinupuntirya ng kanilang kampo bilang host country para sa kanyang ama. Ayan naman pala eh. Yan, dahil sa kadaldalan ni Sara, ayun, tinabla ng Australia yung ama niya. Ayon sa Philippine Star, hindi man lang kinonsindera ng Australia ang naturang plano, bagamat ito ay kabilang sa mga signatories sa Rome Statute, ang kasunduan na nagtatag ng ICC. Ito ay matapos ibunyag ni Vice President Sara ang kanyang pagbisita sa Melbourne noong June 12. June 12 na. Ang Australia ay kabilang sa mga bansang kinukonsidera ng mga abogado ng kanyang ama na maging host nation sakaling paboran ng ICC ang kanyang petisyon para sa interim release. Ayan na nga. Ayan na. Ito mga kababayan, meron lang akong idagdag trivia sa inyo. Kung ako Australian government, hindi ko talaga tatanggapin si Digong. Alam niyo kung bakit? Kung naalala ninyo, may kaaway si Digong ng isang bansa na kaharap mismo ng Australia. Na which is, yung bansa na yun ay supported by Australian government. Meron siyang bansa na inaway dyan. Sabi nga niya, yung bansa na yan, magsilayas kayo dito sa Pilipinas. Alam ko kung sinong nakakapanood. I-research ninyo, merong bansa sa Australia na harap lang ng Australia, maliit na country. Inaway niya noon. Kung naalala ninyo. Si Barack Obama nga eh. Merong bansa dyan sa Australia, maliit. Ang nakatira dyan, mga negro. Mga maiitim sila, para mga African. Inaway niya yon. Kung naalala ninyo. Correct me if I'm wrong, hindi ako nakakalimot noon. Binira niya yan sa live. Yang live na yan yung merong foreigner na nagtanong sa kanya na minura niya. Papua New Guinea ba? Yun ba yun? Papua New Guinea? Basta parang meron siyang inaway dyan. News, parang ganun. Meron siyang inaway na bansa at that time nung presidente siya. Kasabay na binaboy niya ang sagot ng tinanong ng reporter na Amerikano. May Amerikanong reporter kasabay kay Doris Bigornia. Harap mismo ng Australia, maliit. Basta napanood ko yun, nakalimutan ko kung anong pangalan ng bansa. Kaya, sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi po yan si Digong tatanggapin talaga. Hindi yan tatanggapin. Naalala ko noon, kasabay yun ng tinanong siya ni Doris Bigornia na, Mr. President, sino at saang mayor na naman ang sunod na itutumba? Sabi niya, depende sa intriga mo. Tapos may sumunod nagtanong doon, reporter Amerikano, yun yung sinagot niya, Barack Obama, you son of a bitch. Sabi niyang ganon. Sabi ni Lucia Sagang, pero maglaslas ka. Bakit ako maglalaslas? Hindi pa nakauli yung putang inang Digong na yan. Wala na nga tumatanggap, Pilipinas pa. Hindi na tatanggapin yan dito. Maraming salamat po kay Israelas Turga, Obispo. Ayan, salamat po sa iyong 4 Canadian dollar super sticker. Thank you so much po. Merong bansa na binaboy din yan noon. Ba't di ka pa nagilit? Ba't ako magigilit? Pauwiin nyo na si Duterte. Di ba? Ba't ako magigilit? Mamamatay na nga. Meron siyang inaway, mga kababayan, kung nakalimutan ko lang. Bansa, maliit yon. Inaway niya. Nasabi niya, yung bansa na yan, ganun-ganun siya. Basta ganun yon. Continue. Ito ay matapos ibunyag ni Vice President Sara sa kanyang bisita sa Melbourne noong June 12 na ang Australia ang kabilang sa bansang kinukonsidera ng abogado ng kanyang ama na maging host sa nation sa kanilang kung sakaling paboran ng ICC ang kanilang petisyon para sa interim release. Nakatangka rin di umano na makapulong ni Vice President Sara si Australian Foreign Minister Penny Wong
na kanyang itinuturing na kaibigan upang talakayin ang issue nang siya ay dumating sa Melbourne. Subalit hindi ito nangyari. Hindi siya hinarap. Diba? Hindi siya hinarap. Wala. Ayan po yun mga kababayan. Ito'y galing sa People's Tonight at sa Philippine Star na news. So, bukod dyan, mga kababayan, hanapin ko lang mga kababayan na may inaway si Digong. Inaway niya, bansa malapit sa Australia. Inaway ni Digong. Hindi ko makakalimutan yun. Bansa malapit sa Australia, inaway ni Duterte. Meron siyang pinatamaang bansa. Ito yun. Sayang nito. Ito yung binababoy niya. Ang isa doon yung Prime Minister na Australiana. Ito problema na ito. Ang Australian Embassy, sige na tawag eh. Tangina, sayang nito. Ang napasok sa isip ko, nirate nila, pinagpilahan nila nga doon. Nagalit ako kasi nirate. Oo, isa rin yun. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Diba? Yung isang madre, no? Na nirape ng mga hinustage kasi yung madre na si OC na missionary na nirape ng mga, di ko alam kung mga Abu Sayyaf yata or mga bandidong grupo, mga rebelde, hinustage. Tapos nirape. Sabi niya, sayang, kaganda-ganda. Dapat si Mayor muna ang mauna. Di ba? Binaboy niya yung madre. Di ba? Bastos eh. Yung madre, hinostage na ng lahat-lahat ng mga rebelde or Abu Sayyaf sa Mindanao. Sabi niya, pinagpilahan daw kantutin yung madre na Australian. Si OC. No, murder of an OC Australian missionary. Sabi niya pinagpilahan daw, dapat si Mayor muna ang mauna. Kaya binaboy niya. Tapos sabihin niyo ngayon, Australia. Tapos meron pa to, mga kababayan. Gobyerno ng Australia na kupiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung siya man ay pansamantalang palalayain ng International Criminal Court. Ang gobyerno ng Australia na kupiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung siya man ay pansamantalang palalayain ng International Criminal Court o ICC. Ayon yan sa isang source. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, pakidetalye ang sinabi ng source. Yes, Jiggy, kinumpirma nga ng source ng News 5 na hindi pumayag ang gobyerno ng Australia na manatili doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay kung sakaling mapagbigyan ng kanyang hiling na interim release o mula sa pagkakakulong sa detention center ng International Criminal Court o ICC sa The Hague. Sabi pa nga ng source, hindi raw ikukonsidera ng gobyerno ng Australia ang request nga ng kampo ni Duterte. At ito na nga, ang sinasabi nga ng gobyerno ng Australia ay dapat ang ICC ang magdesisyon kaugnay ng interim release ni Duterte alinsunod doon sa Rome Statute. Jiggy. Ayaw. Gusto ng Australia, ICC ang maglagay. Kung hindi ICC ang maglagay doon, never. Kung mag-rewind kayo mga kababayan sa mga nangyayari noong presidente pa siya, ang sabi, merong isang madre na Australian missionary ni rape ng Abu Sayyaf. Sabi niya, sayang, kaganda-ganda. Dapat si Mayor muna. Bastos talaga, no? Kahit kailan. Kaya tignan nyo, sa panahon na nangangailangan siya, wala na. Wala. Ito na, mga kababayan. Bukod dyan, mga kababayan, sa Australian government, no, na hindi tinanggap si Digong, ito naman ang sunod. Belgium.
Alam